Hello mga kabibig! Welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Malapit na ang Pasko pero maraming pasabog. Itong si Congressman Leandro Levisti at naku, nakakatakot kabibig. Nanganganib pala ang buhay ni Congressman Leandro Levisti. Nakatanggap siya ng mga pagbabanta. Siya na ba ang isusunod na ipatutumba? Kasi ang daming alam ni Congressman Leandro Levisti pero grabe naman, no? Kaya pinag-iingat si Congressman Leandro Levisti at alam ni Congressman Leandro Levisti itong mga tawag dito mga death threats, mga kabibig. O eto ha, eto yung video kung saan kanyang isinare sa publiko na meron siyang natatanggap at meron talagang nakakatakot, mga kabibig ha. Ito, manood tayo kabibig ha. Wala sa akin eh. Pero kay kung Pero pinapayuhan ako. Anong payo sa inyo, sir? Mag-ingat. kay kung Barsaga po may nakukwento pa siya na may death threat siya or sa'yo? Hindi ko siya nakausap tungkol dyan. Pero sir, nagkakausap kayo ni Kong Barsaga about Pag nasa floor lang, sa floor lang. You aren't actually friends. nakikita ko siya sa floor. Sa floor lang, pero wala kayong gagawin. Kagad siyang umaalis eh. Pinupost mo niya sa Facebook, palagi siyang may... Wala sa akin eh. Pero kay kung Pero Barsaga, pinapayuhan ako. Anong payo sa inyo, sir? Mag-ingat. kay kung Mag-ingat. Pinapayuhan siya ni Congressman Barzaga na mag-ingat, mga kabibig. Nako, knowing, mga kabibig, na lalo na ngayon na meron na namang binulgar itong si Congressman Levisti, mga kabibig. O ano yung kabibig? Ito, kabibig, yung listahan ng mga politiko, ng mga congressman, ng mga senador, at meron pa daw nasa Malacanang na listahan ito ni ex-DPWH Yusek Cabral. Naku, hawak din ni Leandro Levisti, mga kabibig. So, eto kabibig ha, ang kanyang statement regarding sa di umano'y hawak niyang listahan. Hala, di ba sabi ni Congressman Leandro na kung sana i-share na atong listahan na ito ay matagal na natapos ito. So itong sabi Levisti, Yusek Cabral gave me files of DPWH insertions of the whole country thanks to Secretary Vince, and I prefer that DPWH be the one to release them. Ito ha, ito ang kanyang statement. DPWH Undersecretary Catalina Cabral gave me files listing the proponents of DPWH insertions of the whole country on September 4 after Secretary Vince Dizon told her on the phone to release them to me in the interest of transparency. So alam na pala ni Vince Dizon to. Alam na ni Vince Dizon kung sino yun mga taong nasa listahan ni Cabral. Bakit hindi ito sinabi ni Vince Dizon? Nako, Vince Dizon. Ito pa. Since then, many have asked for the late Yusek Cabral's files to be released to the public. I will wait the DPWH's position on this, and I will release them if Sec Vince tells me to. I can also release the insertions of proponents to the extent that I am allowed in Congress, as I did on November 19. In the meantime, I showed the files to the ICI on November 18 and 19 and to the Ombudsman on November 26, who said the files would be helpful for their investigations. For context, I had been requesting data on the budget of each congressional district since May. I meet with Yusek Cabral in her office on June 11 and wrote to DPWH to follow up on this on August 11. When she tendered her courtesy resignation, I worried that files might get lost. So I set a meeting at her office through Director Alex Bote on September 4. To give credit to Sec Vince, who had assumed office on September 1, it was because of his push for transparency that I was finally given the files. Oh! Buti na lang talaga, Leandro, napaisip mo talaga na, uy, kailangan ko makuha yung file na yon, mabigat na ebidensya yon. At naipresenta na pala ito sa ICI.
So si Leandro Leviste ay naghihintay na lang ng go signal ni DPWH ni DPWH Secretary Vince Dizon. O Vince Dizon, nasa inyo ang huling baraha. Nasa inyo ang huling hawak. Kung talagang for transparency and accountability ka at maraming Pilipino ngayon ang nagtatanong, saan naman sinabi niyo ni Marcos na hindi matatapos ang Pasko o hindi maaabutan ng Pasko, may makukulong. Si Sara Diskaya lang. Nasaan na yung mga ibang politiko na nangkamkam, yung mga sinasabi ni Sara Diskaya, yung sa Senate hearing ni Marcoleta, may mga mention sa mga congressman doon, nasaan na ba sila? 'Di ba? Hala, buti na lang talaga Congressman Leandro Leviste. And take note ha, talagang makikita mo kay Congressman Leandro Leviste na talagang for the people siya, for accountability and transparency, at para niya, gusto niya talaga matapos itong problemang ito Kasi nag-connect na ang problemang ito at marami na ang nasagasaan, marami na matay. Hindi lang yung namatay na tumalon or kung ano man, pati ang Pilipinas namatay sa sobrang pagbagsak ng ekonomiya. Ito pa, the release of the files would have wide-ranging consequences. They list proponents of flood control and other DPW projects from the whole government. Not only congressmen and senators, but also people from the executive, halaka, including secretaries and undersecretaries outside DPWH, grabe, as well as private individuals. So as not to compromise my work in Congress, I would prefer that DPWH be the one to decide on releasing these files to the public. So nasa kamay na ng DPWH. Kung hanggang ngayon ay itatago nyo ito sa publiko, konsensya nyo na. Palagi yung sinasabi, accountability, transparency, pero kayo pala ang nagtatago. Sabi nga ni Leandro, kung talagang inilabas nila ito at talagang seryoso sila na malaman ng sabay ng Pilipino na nagbabayad ng tax, malaman nila kung sino ito mahonghang na ito na nanggagatas sa pera ng bayan, matagal na sanang may nakukulong. Diba? Grabe not only congressmen and senators, but also people from the executive o under ni BBM, including secretaries and undersecretaries outside DPWH. Naku po, hindi lang pala nasa DPWH. Meron din mga secretaries and undersecretaries sa ibang ahensya. Private individuals, meron din. In light of the recent events, my immediate concern is that DPWH personnel who have copies of these files are kept safe and that all such files are preserved. So sana pag-isipan to ni Vince Dizon kung ano ang kanyang gagawin, kung ano ang hakbang na gagawin niya para masagot niya. Kasi ang mga tao ngayon ay mas lalong nagpupuwersa ang mga taong malaman kung sino-sino. May mga private individuals, mga kabibig. May mga undersecretaries, secretaries, sa iba't ibang ahensya, hindi lang sa DPWH. Grabe palang nakawan kabibig. Tingnan nyo, balakihan ko ha. Tingnan nyo ba? Mabasa nyo naman dyan, di ba? Ito Mabasa nyo naman, yan. Basa naman yun din dyan, di ba? Including secretaries and undersecretaries outside DPWH. Meron talagang mga kurakot. Uy, nakakahiya naman kayo. Uy, hala. Nako, ikaw, Secretary Vince Dizon, mag-isip ka na. Ilalabas mo ba ang listahan or hindi? Para matapos na ito at para makulong na. Sayang naman yun na yung piniprepare yung kulungan na walang makukulong doon. Ito na si Leandro Leviste, sinabi niya, si Yusek Cabral, binigyan ako ng listahan, na ito talaga yung listahan. Of course, ito na yung listahan na hinahanap natin kung sino mga politiko, additional, may mga private individuals, may mga undersecretaries at secretaries sa DPWH at other agency ng gobyerno. So ito na yung malaking sagot na hinahanap ng maraming tao kung sino talaga ang proponents, kung sino ang nasa likod
na mga anomalyang flood control projects, yung mga insertions, mga kabibig. Sana mga kabibig, uy, Vince Dizon, nasa kamay mo na. Nasa sayo na pala yan eh. Bakit mo tinago? Bakit ayaw mong ibulgar? Akala ko for transparency and accountability ka. Matagal na palang nasa kamay mo. Hala ka. Ayun ka, bibig. Yun nakakaano ba? Ito, kung malabo pa sa sabaw ng pusit ilabasan ni Vince Dizon, with all due respect, please release the file. We are so tired of being played and misled. It's a big relief that you are the one who got these files. We trust you. Sabi ni Dare to us. Kong Leandro, why the need for Sec Vince Greenlight to release the list? The wide-ranging consequences in making the list public will help save the Republic. You will be instrumental in the nation's redemption. Sabi ni Rolly Francia. Release it if they threaten you, sir. It's a kill switch. Trust no one. Our government is a big syndicate now from AI Candia. Sabi ni Angela Beep, Leandro Ligario Levesti, Kong, I know you secured more copies of that file. Please bigyan mo copies yung mga close mo. If something bad will happen, at least secure mo ibigay sa ibang tao na close mo. And always double protection. If possible, wear bulletproof while you're in public and make your car bulletproof. Praying for your safety. God bless you more. Di ba? Ako po, ito na talaga. Ito release it ASAP na po kasi habang pinapatagal ang ebidensya, mas madami pang masasamang mangyari. Mananaig pa din tuloy ang kasamaan. Vince would have released it prior if he truly pro-Filipino. Tama. Kasi alam ni Vince Dizon to eh. Matagal na pala. Nung pagkaupo pala ni Vince Dizon, alam na niya. Diba? To give credit to Sec Vince, who had assumed office on September 1, it was because of his push of transparency that I was finally given the files. So natin ha. Files, the permanent will hold count on September 1 after they told her on the phone to release them to me. So alam, September 4, alam na. Alam na ni Vince Dizon. Hala ka. Why can't Dizon release it himself through the ICI? Is there a law that prohibits him doing that? People deserve to know. I understand his point, but what's hold? I wonder. Mga kabibig, yan na. Ito na balik flood control na naman ang pag-uusapan natin. Ang totoong lista. Yung mga lista ng mga diskaya, yung question pa, ang lista na meron sa mga diskaya, ngayon, ito na talaga ang totoong listahan na hinahanap natin. Ang may hawak pala si Catalina Cabral na kung saan ipinasa ito or nabigyan ng kopya si Secretary Vince, alam si Secretary Vince, at merong kopya din si Congressman Leandro Levesti. At yung iba pang, sabi dito, yung yung iba, my immediate concern is mga DPWH person na may kopya din nito. Hala ka mga kapipig. Yan na. Bulgara na talaga to kabibig. So sana, pagising bukas ni Vince Dizon, makaisip siya nga, ay, ibigay ko na, ilahad ko na. Bahala na si Batman. Matapos na itong anomalyang flood control na ito, kailangan ko nang tapusin to. Ilaglag ko na kung sino itong mga private individuals. Kung sino itong mga secretaries and undersecretaries, hindi lang sa DPWH, kundi sa ibang ahensya ng gobyerno, mga senador, mga congressman. Naku, grabe mga kabibig. So ano ang iyong reaction to mga kabibig? Pinapatumba na si Congressman Leandro Levesti, nanganganib ang buhay niya dahil sa lista na galing kay Yusek Cabral. Sabi ng iba, yung pagkamatay ni Yusek Cabral, yan ang nagiging pintuan para ibulgar ni Congressman Leandro Levesti tungkol sa lista ng mga di umano'y, alam nyo na, nakinabang sa flood control budget mga kabibig.
Kung sabihin nila na walang nagawa or walang man lang contribution si Cabral, I think merong malaking contribution si Cabral. Yung pagkamatay niya, pasensya na po, may she rest in peace. Yung pagkamatay niya, dun nag-ugat na yung listahan na ilabas yun na. Ilabas yun na para matapos na to. So yun ang kabibigang ating this lebak-lebak for you. Do you think ilalabas ito ni Vince Dizon? Ni Secretary Vince Dizon? Or do you think Leandro Leviste talaga makokonsensya na siya? Wala siyang choice kundi ilabas ang mga listahan na ito for transparency and accountability. At isipin nyo lang, Congressman Leviste, for the common people, for the people who are shouting for justice. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.